Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ngayon ay ginugunita natin si Santa Scholastica, kapatid ni Saint Benedict na isang relihiyosa. Hilingin natin sa pagdiriwang na ito na nawa ang ating din mga buhay ay laging mapuno ng pagmamahal upang ang bawat isa sa atin ay maging instrumento ng pagpapala. Aminin muna natin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala at muli tayong dumulog sa Diyos ng awa. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ang alaala ni Santa Scholastica, ang pagtingin namin sa Kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maaasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay sa walang maliw mong kagalakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sumaisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili. Kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil ng pagpunta sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog uli ang kanilang loob sa dati nilang Panginoon, si Roboam na hari ng Huda, at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga, matapos mapagkuro-kuro ang mga bagay na ito, gumawa siya ng 2 toreteng ginto at sinabi sa bayan, "Huwag na kayong mag-abalang umahon sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na humango sa inyo sa Ehipto." Inilagay niya ang isa sa Betel at isa na may sa Dan, at ang bagay na ito'y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumunta sa Betel upang sambahin iyong una. Mayroon namang nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi, kundi mga karaniwang tao lamang. Ginawa niyang pista ang 15 araw ng 8 buwan ng taon, katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Huda. Naghandog siya sa dambana sa Betel sa mga toreteng ginto na kanyang ginawa noon, at pinagpalingkod niya roon ang mga saserdoteng inilagay niya
sa mga sambahan sa burol. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang saserdote ng mga sambahan sa burol. Dahil sa mga ginawang ito ni Jeroboam, kinamuhian ng Diyos ang kanyang sambahayan. Ito ang naging sanhi nang hindi niya pananatili sa pagkahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginaway, tunay na di tumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto, hindi alumana ang kahangahangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na iyong ginawa doon sa Ehipto'y kagilas-gilas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, iyong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipo ng mga tao. Naubos na nila ang kanilang mga pagkain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?" Tugon ng mga alagad. "Ilan ang tinapay nyo ran?" tanong ni Jesus. "7 po," sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad
upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang iilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang pira-pirasong tinapay na lumabis, ay nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki, at may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao sa kasumakay sa bangka kasama ng kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang pagkakahati-hati ng tuluyan ng kaharian ng Israel. Pagkatapos ng pamumuno ni Solomon, pumalit sa kanya ang kanyang anak na si Jeroboam. At sa panahon nito ni Jeroboam, ay tuluyan ng nahati-hati ang Israel sa 2 kaharian. At narinig natin ang naging pamumuhay ng kaharian ni Jeroboam. Isang pamumuhay na malayo sa Panginoon. Gumawa sila ng mga sambahan at patuloy silang sumasamba at naniniwala sa mga Diyos-Diyosan ng panahon na yon. Patuloy na nilang tinalikdan at tinalikuran ang tunay na Diyos, ang iisang Diyos ng Israel. At dahil dito, patuloy silang napalayo sa katotohanan. Patuloy silang napalayo sa pagpapala at biyaya ng Diyos. Patuloy silang napalayo sa pagliligtas ng Panginoon. At dahil malayo na sila sa pagsamba sa tunay na Diyos, patuloy na nahati-hati ang kaharian ng Israel. Subalit mga kapatid, sadyang ganun na lang ang pagmamahal ng Diyos, sapagkat hindi niya hinayaan na tuluyan na mapalayo sa Kanya ang mga tao. At yan ang narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon, na ang puso ng Diyos ay laging puno ng habag at pagmamahal para sa bawat isa sa atin. At dahil sa habag at pagmamahal na ito, nagawa ni Jesus na hati-hatiin hindi lang ang mga tao, kundi hati-hatiin ang tinapay upang pakainin ang lahat ng nagugutom. Nagugutom hindi lang sa tinapay, kundi ang mga taong nagugutom at nauuhaw sa salita ng Diyos, sa pagliligtas na nagmumula sa Diyos. At ito ang katotohanan ng buhay ng Kristiyano. Kapag ang puso ng isang Kristiyano ay puno ng habag at pagmamahal, katulad ng puso ni Jesus, marami din siyang magagawa para sa kanyang kapwa-tao. At yan ang ipinakita sa atin sa buhay ni Santa Scholastica. Sabi ni Papa Gregorio, nung kanyang inilalarawan at ikinukwento ang buhay ni Santa Scholastica, sabi niya, "She is a woman who loves more. That is why she can always do more." Dahil ang babaeng ito ay punong-puno ng pagmamahal sa puso, hindi siya nawawalan ng gagawin at hindi siya nauubusan ng mabubuting gagawin para sa kanyang kapwa. Ito sana ang tularan natin, mga minamahal kong kapatid, na ang puso natin lagi nating punuin ng habag at pagmamahal sa ating kapwa. Sapagkat kung laging pagmamahal ang nilalaman ng puso natin, hindi tayo mauubusan ng mabubuting gagawin para sa ating kapwa. Lalo na dun sa mga nangangailangan, mga naghahanap ng Diyos sa buhay nila, mga taong nawawalan ng pag-asa, mga taong nangangailangan ng pagmamahal at kalinga mula sa atin. Sana maging instrumento din tayo ng paghahati-hati ng tinapay. Sana maging instrumento din tayo upang patuloy na lumaganap ang kabutihan, ang pagmamalasakit at ang pagliligtas ng Diyos
sa lahat ng tao. Hilingin natin ang panalangin ni Santa Scholastica na nawa katulad niya, lagi tayong magmahal ng lubos sa Panginoon at ang pagmamahal na ito ay lagi nating ipakita sa pagbabahagi ng pagmamahal, kabutihan at pagmamalasakit. Santa Scholastica, ipanalangin mo kami. Amen. Sa pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakita ng ating Panginoong Hesus na ang Diyos Ama ay mapagmahal at mahabagin at Siya ang magbibigay ng lahat ng pangangailangan natin. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng biyaya ng may lubos na pagtitiwala. Ang ating itutugon, Panginoon, papawiin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Panginoon, papawiin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang ating mga pastol, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong bigyan ng mga tamang katuruan sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may tungkulin upang labanan ang taggutom, naway maging matagumpay sa kanilang pagsusumikap na mapakain ang mga milyon-milyong nagugutom na tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga nagugutom kay Kristo, naway matagpuan ang iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway makatagpo ng kalinga, suporta at kasiyahan mula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa walang hanggang kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Gayon din nalalahanin natin ang mga taong humihiling ng ating mga dasal at ang mga intensyon na iniaalay sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Makapangyarihang Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Bigyan mo kami ng tinapay buhat sa langit upang maging pagkain namin sa aming paglalakbay. Paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal upang maging instrumento kami ng iyong habag at pagliligtas sa lahat ng tao, alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mapakinabangan nawa namin sa idinulot na bunga ng aming paghahain upang katulad ng huwaran naming si Santa Scholastica, kaming dinadalisay nito sa dating pamumuhay, ay umunlad nawa sa pagkakamit ng buhay mong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingan ng aming iyong nilingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Na makapangyarihan Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa
ay inihain, bilang pagkain tinumi, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng kanyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni Santa Scholastica, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating iisang Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, tiya-tiya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesucristo, ang tinapay ng buhay. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawan at dugo na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip, pakundangan kay Santa Scholastica, umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo bilang mga instrumento ng pagmamahal at habag ng Diyos. Salamat sa Diyos.